Sa dating dressing room ng isang covered court sa bayan ng San Isidro sa Northern Samar, nakapila ang ilang residente. Isa na rito si Jeneline Galoy na karga ang 2 buwang gulang na anak na si Baby James. Ang pakay nila sa dressing room, pagpapabakuna. Bilang nanay, kumusta yung pagpapacheck up ng mga anak na nandito lang sa gilid ng covered court, hindi sa mismong RHU? Yun nga, parang hindi conducive, tapos ganitong setup, nagsisiksikan, tapos magulo, minsan. Mas maganda yung meron talagang proper place. Itong covered court ay katabing-katabi lamang nung Rural Health Unit na hanggang sa ngayon ay hindi pa tapos. At dahil nga wala silang ibang espasyo na magagamit, ang ginagamit nila ay yung dressing room nitong covered court. Ito ang Rural Health Unit o RHU ng bayan ng San Isidro. Isang proyekto sa isa sa mga pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas na ipinagawa pero hindi natapos. Matapos mabigyan ng gamot si Baby James, sunod siyang ipinasok sa isa pang kwarto. Nalaman naming ito pala ang dating banyo ng covered court. Sa maliit na kwartong to, na dating CR, no, o palikuran, may urinal. Ito nga yung urinal nitong palikuran na to. Tinitimbang yung mga sanggol. Dito naman yung prenatal sa maliit na kamang to. Yun nga yung sinasabi ng mga medical workers dahil nandito yung prenatal ng mga buntis o pagpapacheck up ng mga buntis, isa sa malaking problema doon walang privacy during prenatal check-up dahil dito lang ginagawa. So mula rito, kailangang tumawid ng stage mula rito para magpa-check up sa doktor. May Rural Health Unit o RHU sana ang bayan ng San Isidro. Pero ito na ang itsura ngayon. Giba ang pader, ilang poste ang nakatayo, kinakalawang ang mga bakal at halos matakpan na ng makakapal na halaman. Kaya imbes na totoong clinic, dressing room at banyo ang pagamutan ng mga tao rito. Pag nandito ba, anong pakiramdam? Mainit, siksikan, tapos hindi talaga siya right place, halo-halo. Baka merong may sakit, mahawa yung mga bata, o kaya merong mga buntis, pagpapacheck up. Mas maganda pa rin talaga merong eksaktong lugar para nakikater lahat ng kailangan ng patient. Nakilala ko rin sa makeshift health unit si Mang Danilo Flaviano na matyagang naghihintay kasama ang 4 na anak. Yung siksikan doon, kumusta? May inaalala ka ba habang nagsisiksikan sa loob? Oo, masikip nga. Hindi ka itong bata. Kung nasagi niya yung hindi ko alam kung ano mayayari, pero siguro masasaktan yung bata. Gaano ba ka-importante sa'yo na may RHU? Lalo na ganito kadami yung binabantayan mong bata. Oo, siyempre, laking importante kasi kung sa ibang mga private hospital, malaking gagastos. Dito lang ito, libre. Ano nga ba ang nangyari sa Rural Health Unit na makatutulong sana sa mga residente ng San Isidro? Sa totoo lang, natuwa yung mga medical workers nung simulan ang pagpapagawa nitong Rural Health Unit noong July 2017. Marami kasi silang plano sana para dito. Luluwang at magiging bago yung gusali. In fact, isa sa mga balak na ilagay dito ay yung paanakan because for some time wala nang lying in itong Rural Health Unit ng San Isidro. Ang problema, ito yung naiwan sa kanila. Halos 2 taon na ganito, nakatiwangwang, giniba lang yung mga pader nung lumang gusali nitong RHU, tapos iniwan na ganito nakatiwangwang. Dati ma'am, ano ho siya? Ito po, midwives room po ito. Parang pinaka-opisina lang po ito ng midwives. Midwives. Midwives.
Yung part na yun po, a consultation room para sa MHO. Yung part doon, dental. Tapos doon po yung part naman na doon. Yun yung pinaka-reception. Doon po, sa bale, Opo. sa may bandang harapan. Mm-mm. Pagka sana po natapos dito, saan nyo sana ipipwesto yung paanakan? Parang dito banda ata ilalagay. Sa dokumentong ito mula sa DPWH Northern Samar District 1, July 2017 ang simula ng expansion and rehabilitation ng RHU ng San Isidro. 2.2 million pesos ang inilaang pondo para rito. Galing ang pondo sa Health Facilities Enhancement Program ng Department of Health o DOH. Target completion date nito, November 2017. Ayon mismo dito sa dokumento mula sa DPWH, Status of Projects as of February 2019, itong Rural Health Unit ng Bayan ng San Isidro ay 92% completed. Kwento ng municipal engineer ng San Isidro, ilang beses na silang lumapit sa DPWH para alamin kung kailan tatapusin ang proyekto. So 92% completed ba ang ganyan, sir? Sa base siguro sa ano nila, kasi sila naman yung nag-validate, yung taga DPWH, sila yung may copy ng scope of works, yung program. Anong ginawa ho ng LGU? Oh, pumunta din ako, ma'am. Try ako pumunta sa DPWH. Ano Tapos, sinabi yun niyo? ang sabi nila na i-inform nila yung contractor. Actually, tinawagan nga, dyan ako sa office ng district engineer, tinawagan yung contractor. Tapos, yun ang sabi nila, ipapatrabaho naman. Pero hanggang ngayon, walang trabaho. Sobrang sama ng loob kasi how many years na kami ng ganito ang sitwasyon namin. Sana mabigyan pansin kami nito. Kasi may mga evaluation din kami dito. May mga kung maganda ba yung services namin, paano namin mabibigay yung tamang services kung ganito yung workplace namin. Parang wala kaming pag-asa. Napakahirap ng ganito na hinihintay nga namin na sana matapos to kasi last 2017 pa kami nag-expect na matapos ito. Ngayon, it's 2019 na, almost 2 years na naghihintay kami na ganito kami. Tumawid ulit tayo ng dagat para makapunta naman dito sa may San Antonio. Ang pupuntahan naman natin dito ay yung District Hospital. So yung pakay po kasi po namin, kukumustahin po sana namin yung sinasabi ng DPWH na rehabilitation nito pong San Antonio District Hospital. Kumusta naman po? Hindi nga natapos. Nag-start lang sila, tapos ito ang nangyari. Nung una, pinatransfer kami doon. Ano ho ba yung dapat nilang ginawa? Bali yung roof, Oho. tapos yung mga CR sa wards. Tapos ito, painting din, rehab. Kasama po yung mga kisame. July 2017 ang simula ng rehabilitasyon ng District Hospital ng San Antonio. At tulad ng Rural Health Unit ng San Isidro, makalipas ang halos 2 taon, hindi pa ito natatapos. Itong kisame, hindi lahat. Binaklas-baklas lang nila yung luma, pinalitan. Pero dapat sana, ubus yata to eh. Dapat ho, yung hindi ho dapat ganyan ang itsura. Oo nga. Na parang, Kung saan lang yung gusto nilang, yung parang luma na, yun lang kinuha nila. Ito, trabaho din nila to. eto ho, Pero wala pang kisame nga. so ibig sabihin pati ho ito, iniwan nilang nakatiwangwang na ganyan. Opo. Maging ang mga sirang bintana ng ilang opisina, napilitan na lang nilang lagyan ng plastic cover dahil iniwang butas ng kontraktor. Dati ho, anong laman nito dati? Ano yan? Jealousy. So ito po, tinakpan nyo na lang kasi iniwan nilang butas. Opo. Bukod sa mga butas na kisame at sira-sirang mga bintana, ang mga banyo ng ospital na kasama sa renovation, hindi rin nagawa. Ay, hindi nila ginawa. Not at all. Opo. Kasi yung floor drain dyan, sira din. So talaga hong barado. Opo.
Ramdam ng mga nasa ward ang hirap na wala silang magamit na palikuran sa kwarto nila. Mahirap ba pagka walang CR? Tapos nandito ka nagbabantay ng anak mo? Oo, mahirap pag walang CR dito sa room kasi pag ikaw lang mag-isa, walang kasama, pupunta ka pa doon sa dulo. Di mahirap, walang maiwan. Bahagi ng rehabilitation nitong district hospital ang pagpapatayo ng doctor's quarters. So sinimulan yung doctor's quarters noong mga November 2017, iniwan na ganito, nakatiwangwang bandang January 2018 daw. So sobrang tagal na nakatiwangwang itong doctor's quarters, ganito na rin. Yung itsura, tinubuan na ng halaman. Gaya ng ginawa ng municipal engineer ng San Isidro, ilang ulit rin daw tinawagan ng Chief of Hospital ng San Antonio ang DPWH tungkol sa natigil na rehabilitasyon. Pero hanggang ngayon, wala raw bumabalik para ituloy ito. Kinulit ko talaga, ano nang nangyari? Bigyan niyo kami ng report, paano na, kailan ba ito matatapos? Bakit ho importante na may district hospital itong San Antonio? Very importante kasi tingnan niyo naman, island ito. Pag masama ang panahon, saan pupunta ang pasyente? Hindi mamamatay kung walang hospital. Sa dokumentong nakuha ng reporter's notebook sa DPWH Northern Samar District 1, 70% completed na ang rehabilitasyon ng San Antonio District Hospital. Of course, parang disappointed ako. You have to be yung initiative mo, kailangan paganahin, tapos resourcefulness kasi hindi ka naman binibigyan ng budget sa province for those repairs na malakihan. So paunti-unti na lang namin nire-repair and then some of the materials sa bulsa namin. Sa bulsa nyo? Opo.